Hallelujah. Hallelujah. Father God, we just want to welcome you in this place. Lord God, we just want to welcome your spirit. We just want to welcome your presence sa mga pagkakataong ito, Lord God. Let nothing makadistract sa amin. Lord God, we just want to come here, Lord God, because we just want to worship you. We just want to express our thanks and our praise sa iyo, Panginoon. Oh, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Put your hands together. Woo! Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people trouble?
this. Did you feel the darkness tremble? And all the saints join in one song. And all the streams flow as one river to wash away our brokenness. Sige, minsan pa. Let's sing it one more time. This time with more declaration. Did you feel the darkness tremble? When all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness. And we can see. And we can see that God you're moving. Time of jubilee is coming. Bring young and old, we turn to Jesus. Fling right through heavenly air. Prepare the way of the risen Lord. Sing, open up the door. Open up the doors and let the music ring. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Open up the doors and let the music crack. Let the streets resound with singing. With songs that bring you hope. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Hallelujah, we worship you, Jesus. Yes, come on, lift up your voices. Lift up your voices. Give it up for the one who deserves it. Woo! You deserve it all, Jesus. You deserve all the praise so we can bring. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating worship, ano po, mayroong isang member ng ating church na mag-share. Tawagin ko lang po dito. Dalawa, okay. May dalawang members na mag-share. Okay, so, upo muna tayong lahat and tatawagin ko po yung una. Mag-share siya po si Ma'am Zoe. Good evening po. Magandang hapon po. Tayo pa ipaapat ng prayer meeting. Ano? Teka lang po, labo ang mata. Okay po. So doon po sa Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Then po sa Proverbs 14 verse 23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. So ang gusto ko pong i-share is about yung sa work, ano po. Tapos na po yung 1 month naming vacation, buong June. And you know what, kaya po ako narito kasi I secretly prayed for that. Sabi ko, lakas ko talaga sa Lord. At honestly po, Lord, pwede naman ng 1 month na vacation. Dahil sa hindi po nakakaalam, sabi ko nga kay Ma'am Nas kanina, kung gagawin po namin na makasamahan ko yung work na inassign sa amin talaga, yung list, siguro po hindi na ako makakapag-church, hindi na po ako halos matutulog sa dami ng requirements sa amin. Pero, ando po yung isang taong kabutihan ng Panginoon dahil natutuwa ako kahit paano nakaka-join pa rin ako ng Alpha, yung makapag-hatid man lang ako dito ng pasahero ko. It is a blessing. Isa pa po ay
ang akin po kasing tag dito, yung aking pong paniniwala o aking sadyang philosophy, ang work po natin ay ministry sa Lord. It is ours, worship sa Panginoon. Kaya po, ako po pag-oobserbahan o hindi, ay yun po yung aking kinatutuwa na hindi ako natatakot. Kasi alam ko na I am doing my best dahil yun ang worship ko sa Panginoon. So, yung pong tawag dito, bago po mag-end ang May, nagsipagsipagan mode po ako, hindi ko po alam bakit. So, ginawa ko po ginawa yung mga, alam kong i-require sa amin, parang po lang kayo may idea, no? Kaya ko po dala to. Kinuha ko sa school para mabis. Ganto po kakapal yung nire-required sa amin every school year. Check po to sa central. Dito po talaga magkakahiyaan pagka wala. Ito pinubuklat page per page. Portfolio po namin, ayan po siya. Performance po namin, para po sa hindi nakakaalam, ang bawat ginagawa po namin, naka-docu po siya. Kunyari, nag-observe po ako ng teacher, na-picturean po yun. Tapos may documents pa po yun, narrative report. Nagpa-seminar po ako once a month. All those things, kailangan may papel. So there are times na hindi ko na talaga po siya magawa. Dahil may klase din po ako. Honestly po, nag-observe ako ng kalahating oras, then kalahating oras babalik ako sa klase. Ganon yung scenario ko for the whole. So, minsan, 12 yung obserbahan ko, hindi ko talaga makaya. Sa Lord, hindi ko na kaya. May other concern pa rin ako sa subjects. Pero ang gusto ko pong i-share yung wisdom o yung small voice ng Lord. Yung lagi kong inaano na, Lord, thank you dahil naririnig ko yung boses mo. Dahil po, lagay po ang loob namin kasi in-announce na wala na daw po to. Wala na, di ako pinag-celebrate. Pero sad ako kasi, Lord, prepare po ako eh. Kung paano yung pinaghirapan ko bago mag-end ang May. Then po, yesterday, bigla po, alam ko na po, inulit na sa akin ni Dennis, hindi ko siya pinakinggan. Biglang nag-chat ang aming principal na, pakiready na inyong papel, RPMS. What? Nandun yung na-surprise ako na kayo kasi, alam niyo, nagsiselebrate ka sa loob na, pagbangon ko kasi si GC, alam niyo, laguto ka na yung bad words na mga kasamahan ko na MT. Galit sila kasi, ano ba? Sabi, wala na, tapos babawiin. Tapos ako, ang pinagpapasalamat ko sa Lord, I am able to hear yung small voice ng Lord to prepare. Pero buong June po talaga, in-enjoy ko yun. Wala akong binuklat kahit yung laptop ko. Kasi nung one time bubuklatin ko po siya, kinuha ko yung aking blue notebook para magawa. Parang meron nandun ng Lord na, kala ko ba gusto mong pahinga? Tapos din po parang na-review ko ng Lord, pinakpan ko po siya, nilagay ko siya sa bag. Sige Lord, pahinga, walang bubuklatin. Pero bigla ako nagsisi, bakit ako parang tinamad? Pero yun po, alam niyo pa kung kailan ang pasa nito, ganito kakapal, Lunes. Sabi ko, what? July 8, sabi ko, kailangan ko ng assistance ng mga anak ko. Yung nga lang po yung pinagpapasalahan ko sa Lord, yung mga teke kong anak. Kaliwat kanan, Dave, true, ito. Pero yun po yung praise ko sa Lord. Basta po tayo, akin ang tawag dito, honest po tayo sa ginagawa natin, sa work natin. You do it as your worship. Hindi po siya job sa akin eh. Hindi siya yung kinsenas, katapusan yung akin. Ang akin po, when I do my best, minsan po, tinatakpan ko na yung ginagawa ko sa table ko kasi nagagalit yung mga kasamahan ko. Sabi, ano ba yan? Ginagawa mo yan. Kakaimot ka naman, itago mo naman yan, nakaka-stress ka. Huwag niyong tingnan. Kasi, siguro po ito yung natutunan ko kay Pastor. Lagi po ako may things to do. Minsan nga, 15 sa hapon, susunod things to do. Pastor, yun galing talaga yun sa'yo. Sabi ko, Lord, kaya ko to bukas. And then, ang aking share dun sa mga mag-work pa, every day, you trust your work sa Lord. Ako sabi ko, Lord, may kaklase na naman po ako sa G7. Ganun po ako, Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya pagpasok ko dito. Please po, yung section na ito po, Panginoon, sana po, Lord, absent yung makulit. Kasi po, hindi ako maganda pakiramdam. Ganun po yung hindi ako nahiyang i-open sa Lord John. Yun po yung aking gusto ko share sa inyo na trust everything sa Lord. Gawin po nating ministry and worship yung trabaho natin. May nakatingin man po o wala. Honestly po, sa amin, may nagra-rounds na head na minsan di mo alam. Pero yung confidence ko na anytime kaya. Kasi hindi yung kaya lang ako mag-prepare dahil may mag-observe. Pero extraordinary po, syempre, yung preparation. Pag alam kong
may manonood sa akin sa likod. Pero ang inisip ko na lang, magtuturo ako, may nakatingin man o wala. Kung meron man nasa likod, nakatingin sa akin na head, pero medyo hindi masipag yung amin. Hindi po siya nag-observe. Psycho blessing din ito dahil kung talagang obserbahan niya kami, siguro po ako hindi naman po mamamaya, talagang kapanghina. Pero amen po sa Lord. Ngayon po ay sineselebrate kong ika-23 years ko sa Anselmo, plus 2 years po sa Jesus Block. 25 years na po ako nagtatrabaho at salamat sa biyaya ng kalusugan, kalakasan. Kahit po dumaan sa 3 beses na CS, ay malakas po sa harapan ng Panginoon. Amen po! Welcome, Ate Malu. Hello po. Kala ko hindi po ako makakatayo sa harapan nyo. Nauuna yung tiyan ko, tumatakbo siya. Akyat lang po ako, baka hindi ako makita ng ano. Gusto ko lang pong bigyan ng papuri at honor ng Panginoong Diyos. Dito po, everyday naman ano po, pero extraordinary. For this past, ditong 2 linggong ito. 3 bagay po. Una, yung sa father ko. Si Daddy nasa Pampanga, nakakalungkot po. Actually, nakakayak po. Ayoko nang umiyak. Na nawalan siya ng malay, bumagsak siya, 101 kilograms pa lang tati ko. Imagine niyo po gano'n siya kalaki. Bumagsak siya, tapos walang malay. Tapos, nung namulat siya, gumapang siya. Kaya puro sugat. Buti po dito ang tumama, hindi yung ulo. No? Tapos nawalan siya ulit ng malay, nakinabukasan na. Wala siyang kasama sa bahay. Saka po siya nakita. Thankfully, syempre, si Lord gumagawa ng yung kapatid niya, puro senior citizens na sila, no? Pumunta siya doon, and sakto naman po, scheduled for dialysis si Daddy. 5 years na po siyang nagda-dialysis. Bukod sa pasakit sa katawan, hindi po biro yung gastos, ano po. So, siya. Tapos nila po sa hospital, sabi ko dalhin sa ER. Di ganun po. Ang hirap po na nandito ka, kailangan i-focus mo yung sarili mo sa trabaho mo, sa lahat ng mga bagay. Hindi pwedeng nawindang yung mind mo. Tapos you have to think the way the Lord thinks. Pag sariling kakayanan, kaisipan, windangera ka na, di ba? So, ang hirap po kasi may expectations din from you. Pero hindi ko na po pinapakinggan yung iniisip ko kung ano sinasabi ni Lord. Ito yung step 1, ganito gagawin mo. So, salamat sa Panginoon Diyos at may asawa ko kagaya ni Ronnie. Very supportive. So, to cut the story short, nagpunta kami doon thinking na baka stroke po siya, CVA, But God is so good. Imagine niyo po, ganun yung mga pangyayari, pero electroencephalogram, ECG, brain CT scan, lahat po yan normal. In spite of all the signs and symptoms, God is a God of true miracles talaga. Lahat po ng mga pati neurologists iniisip na baka ganun nga po. Pero thankfully, wala po. Hello po, Mami Selly. So, yun po, marami po kaming miracles na nakita, yung iniisip namin kasi neuro case ito. So, ang daming mga kailangan, So, yung iniisip naming financial, yung bill, talagang malaki. Pero dahil nga po sa malakas ang katawan ng ni Daddy, normal lang mga puro oral, tsaka po hindi po ni Lord ang puso ng neurologist yung mga specialist, talaga pong mababa ang binigay nilang mga charges. Praise the Lord. Yun pa lang po, panalo na po, no? Talagang, doon sa mga mahihirap na pangyayari, doon talaga nagmamagnify ang pagiging Diyos ng Diyos natin. Tapos po, yun, noong time na nakikinig si Daddy ng worship song, mga kapatid niya open sa ganon, tapos pinagpipray, nakita niya yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Tapos naging mas close kami nung family ni Daddy, na kung ano-ano pong iniisip nila tungkol sa akin eh. Ako naman po, pag kung anong iniisip mo sa akin, tama yun. Bahala ka na. Super busy para mag-isip nung sinasabi nyo, bahala ka na, that's true. Pero nung nakasama ko po din sila, talaga pong naging kami, na nagkaroon din po ng healing yung aming relationship. Praise the Lord. Yun po, at kanina po tumawag si Daddy. Sabi niya sa akin, I don't know what happened. Uy, hindi naman kapampangan, kapal sinabi, no? Sabi niya sa akin, hindi niya daw alam kung bakit. Nagpa-dialysis siya kanina, tapos sabi daw po, free na yung dialyzer. Yung dialyzer, yung parang ini-strain yung dugo pagka, binabayaran kasi namin yon bukod dun sa dialysis na procedure. Tapos, libritan daw po yon.
Hindi niya alam kung bakit libre na daw po yun. Almost 2,000 yon per piece. Tapos po, nagkaroon ng very big discount yung dialysis itself at yung pong ini-inject sa kanyang epoetin, actually nakapag-inject na rin po kay Daddy, free din. Yes! I don't know how, hindi niya rin alam. So, aalamin ko pa kung ano nangyari. Parang ayoko na nga alamin, baka bawiin, no? Pero thank you, Lord. Sa kanya talaga, imagine niyo po yun. At saka napanatag po yung kalooban ng dalawa kong kapatid na malayo po, no? Nagkaroon po ng mga financial constraint din yung pangalawa na siya pong nag-handle ng expenses before. Pero thank you, Lord, na kami naman pong dalawang ng kapatid kong bunso ang nag-handle ng expenses. Yun po maganda sa mga kapatid ko. Wala pong ganunan. Kung ano po yung kakayanin, yun po yun. Kinover po lahat ni Lord, lahat ng maaari mong i-worry through worship talaga. Yung mahirap na panahon na yun, pag kinakausap, message ako, ganyan. May sasabi ko lang yung kabutihan ni Lord. Talagang pangita po hindi ko makikakaila. Ano po? Pangalawa, dahil po dun sa unexpected na biyahe namin, contingency funds, ubos, wala po sa panahon. Nagalaw po yung mga gagamitin ni husband for, yung sa mga, meron din po kasi siyang karamdaman, yung prostate cancer. Tapos po, yung malapit na enrollment, dalawa po yung aming babayaran at mabigat po yung lilipatan nila. So nagalaw din po namin yun, as in marami pa kasing need si Daddy. Pero thank you, Lord, kumbaga malaking aluan na po yung ginawa ni Lord. So si husband, nag-decide ng kanya na hindi magpapa-inject ng kanyang gamot for prostate cancer. Natural, hindi ako papaya. Kasi alam ko, unang-una, yun ang tinuturo ni Lord na tatahakin namin. Trust the process and trust the Lord. Ibibigay niya na yun. Pero siya kasi nagkaroon na ng mga heartbreaks. Kasi nung una siyang uminom ng gamot, mas tumaas pa. So, na-shift sa injection. Yung una, walang effect. Tapos, nung nag-effect, konti lang. Siyempre, pag ikaw, anong iisipin mo? Wala na, wag na lang. So, sabi ni husband, wag na lang, pwede namang next time na lang. Di rin naman. Sabi ko sa kanya, di ako papayag. Ito yung tinuturo ni Lord, ito yung gawin natin. Ito yung gagamitin ni Lord. Dati nga, wala tayong pera kahit 1,000. Ngayon, may 1,000 ka na, natatakot ka pa. Di ba? Ngayon ka pa natatakot, nakilala mo na si God. May relasyon na kayo. So, kaninang umaga, nagpapasensya na po kung nalampas ako sa 3 minutes. Forgive me. But this is just, hindi ko mapigilan yung i-share si Lord. Ano po siya kanina, blood test, blood chem, at saka po yung PSA. Yung talagang hinaabang ko po yung PSA, yung po sa prostate. No? Nag-message, sabi ko, picturean mo, ano ba yung ganyan. Tapos, for the very first time, mula po nung nalaman namin napakataas ang PSA level niya, hanggang sa ma-diagnose siya ng cancer, this is the very first time. Very normal, praise God. Sobra. Sabi niya, bakit sayad? Ang normal na normal. Nakakagidla si Lord. Okay? So siya po, nagkaroon din lalo ng yung push na kailangan niya from the Lord. Di ba? Parang, oh wow, grabe. Tapos, magpapa-inject na po kami soon. At isa pa po sa mga naging, sabihin nating balakid, no? Yung parang inisip niya, parang hindi na siya maggamot, yung parating na enrollment period. Kasi dalawa na po yung, mabigat po yung Lumabas na po yung result nung in-apply namin. Thank you, ma'am, the certification ni Marcus. Formally approved na po yung 50% academic scholarship ni Marcus. Grabe si Lord. Noon sa mga dark moments, nung nakikita talaga yung liwanag niya. Kaya sabi ko, Lord, papaganda ako dahil ikaw yung i-highlight ko mamaya. I'm Malu Argenos, highlighting the Lord. Amen. Yes! Mo sa aming buhay. Let's stand up and continue to worship the Lord and come into His presence because our God is our Jehovah Jireh. He's the one who provides comfort. He's the one who provides our needs. He's the one who provides our hope. He's the one who provides our forgiveness. He's the one who provides everything ng lahat ng mga kailangan natin. Never
So there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. Going through a storm, but I won't go down. Hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You'll never be closer than you are right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Always enough, forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I know what I love more than I could imagine. That is enough. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm
maaari man, Panginoon, ang aming pinagdaraanan, O Lord God. Maaaring marami kaming ginagawa, O Lord God. Maraming kabisihan sa buhay. But Lord, you're still bigger than all of those things, Panginoon. You are good, good Father, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa favor, sa blessings, Panginoon. And Lord, patuloy namin itinataas sa inyo ang school, Panginoon, ang Jesus Flock Academy, Lord. Ang patuloy namin itinataas sa inyo ang mabubuting puso, Panginoon, mga sponsors, Panginoon, ng school, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa generosity, Panginoon, ng mga taong ito, Lord. Ang school, Panginoon, patuloy na nakatayo, patuloy na nag-improve, Panginoon. Kita mo, Panginoon, ang mga puso nila. Kita mo sila, Lord, and we ask for more favor, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito, Lord. Nakikita mo ang kanilang mga puso, Lord. Nawa, marami ka pang gamitin, O Lord God, dahil ang ministry ito, O Lord God, ay siyang sa iyo, Panginoon, at patuloy na dumadaloy dito, Panginoon, sa Mabini, Lord. And Lord God, we thank you, God, dahil sa mga guro, sa buhay ng mga guro, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang effort, O Lord God, ng ministry, staff ng ministry ito, O Lord God, lalo na sa buhay ni Ma'am Ness and Sir Mike, Panginoon, O Lord God. Lord, patuloy nyo kaming gamiting mga guro, O Lord God, hindi upang para sa aming mga sarili, bagos, Lord, itong aming ginagawa is for you, Lord. Ikaw ang aming boss, Panginoon. Alam namin, Panginoon, O Lord God, na lahat, Panginoon, O Lord, ng ito, Panginoon, ay babalik, Panginoon, hindi dito, Panginoon, bagkus dyan sa iyo, Panginoon, sa heaven, O Lord God. Lord, tinataas namin sa iyong darating na training, O Lord God, ng mga teachers, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Lord. We ask for wisdom, O Lord God. We ask for knowledge, kalakasan ng pangangatawan, O Lord God. Dalhin mo kami ligtas sa Tagaytay, Panginoon, at ang buong linggong ito ay magiging fruitful, Panginoon. Hindi lahat, Panginoon, ng aming mababasa ay mapapawalang ganun na lamang, bagkus, Lord, ito'y magagamit namin, ma-apply namin, O Lord God, dito sa ministry, O Lord God. And Lord, nawa sa bagong ginagawa mo, Panginoon, sa aming school, O Lord God, nakikita mo, nakatayo na, Lord. Patuloy namin, Panginoon, inilalapit, Panginoon, sa inyo, kita mo ang pangangailangan ng aming eskwelahan, ng aming church, O Lord God. Hindi na namin sinasabi lahat-lahat dahil alam namin ikaw ang magpo-provide, Lord. More students, Panginoon, bukas ang aming pinto, bukas na bukas ang aming mga classrooms, O Lord God. Nakikita mo, Panginoon, ang mga batang ito, Lord. Lahat madadagdagan, Panginoon. At magiging problema namin is, Lord, kulang ang aming offices, Lord. Kulang ang aming mga upuan, Lord. Kulang ang aming mga classroom dahil ang dami naming estudyante. And Lord, you provide for all of these things, Panginoon. Lahat ng favor, O Lord God, ay nanggagaling sa iyo, O Lord God. Kita mo ang puso, Panginoon, ng mga taong ito, O Lord God. At ikaw, Panginoon, ang magdadala ng lahat-lahat, Panginoon, dito sa amin, Panginoon. We thank you, God, for your favor, and we declare your victory. In Jesus' mighty name, we praise you, and you're worthy to be praised, Panginoon. Hallelujah. Wag muna kayo upo. Can you just post again the next page ng prayer points natin? Kasi this is going to be a free flow of worship. Prayer, no? Kung if you are being led to pray for those things, like JFBC Church, basahin po natin para alam natin yung pagpipray natin. Tapos breakthroughs for members in their health, finances, their love for Jesus. Meron pa ba? Next? Wala na, 5 lang yan. 5 points only. So, going back is, natakal natin yung JFA, no? And then the rest is evangelism for this coming school year. And of course, yung ating leadership in Manila. Okay? So, who wants to pray? Sige, let's just, can you just stay in the presence of God right now? This is not about us, Lord. We thank you because your spirit is moving. Moving so mightily, Lord God. I know that there are many more testimonies of faithfulness and breakthroughs, Lord. And I just pray that bawat isa naming kapatid, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang mga puso at isipan sa mga bagay na patuloy mong ginagawa, Panginoon. On a personal level, Lord. Lord, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ni Ma'am Soyla, maging ni Mama Lu. Alam ko, marami pa maging kay
Doktora Darlene, Panginoon. Dito ba si Doktora Darlene? Wala. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. At sa mga pagkakataong ganito, Lord, na kami every Friday would come. This is just to show, Lord God, that indeed, in our hearts, sinasabi namin, Lord, na kung wala ka, wala, Lord, kaming magagawa. We cannot do this on our own. Kaya, I pray and I ask na it's just not a Friday date, Lord, with you, but rather it's an everyday date with our Heavenly Father. Lord, a daily walk with Jesus. Panginoon, Lord, I would want to see this church fall in love with you so much, Lord God. Lord, na ang bawat isa na umaapaw ang kanilang pagmamahal para sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ay itinataas ko, Diyos. Lord, ang mga puso, mga buhay, mga kapatid namin, Panginoon, na maaaring nanlalamig, nanlulupaypay, nahihirapan, nabibigatan, Panginoon, nalilito, natatakot, Panginoon, sa mga susunod nilang hakbang sa kanilang buhay, Lord. Holy Spirit, I pray that there would be an intervention, Lord God, a divine intervention, Lord. Lord, kung nagagawa mo na magpakita ng iyong sarili sa mga panaginip, gawin mo ito, Panginoon. Para sa aking mga kapatid, Lord, na nabibigatan sa kanilang kalooban. Kung ito lamang ang paraan upang makapagsalita ka sa kanila, Lord, gawin mo ito, Diyos. Lord, magpakita ka ng iyong mga miracles sa kanila. Personally, Father, individually, Lord God, ipakita mo na ikaw, Diyos, you are a personal God, Lord. You are more than willing, Lord God, to listen to the cry of their hearts, Lord. Kaya, Lord, sa mga kapatid namin na matagal na namin hindi nakikita o maaring pasulpot-sulpot, Lord, na dumarating dito sa church, can we agree in our hearts right now? Can we agree in our hearts right now to really pray for them? Pray for them. Lord, na magbalik sila sa kanilang first love, Lord God. Tulungan mo, Lord. Tulungan mo ang aming mga kapatid na ito, Father. Bring them back, Lord, to their first love, and that is you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Ura ba siya ka bababaya, sakya na baba. Usa ka bababaya na baba. Rukam dadaya rabaya, sakya na dadada. Ora babaya siya na rabababa. Yes, Lord. Oh, God. Oh, move, Lord, move. You are the center of this church, Lord God. You are the Lord of this church, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, let our high praises, Lord, reach your very throne, oh God. Oh, we reach out, Lord, our hands to you, Lord, in worship and praise, oh God. Oh, rababaya shandia roso katadara bababa. Yasakya rabababa. Can you just turn to your neighbor right now and just agree with that person right now as we begin to pray? Really intercede for the members of our church. Let there be breakthrough, Father. Let there be breakthrough, Lord, for my brother, for my sister, in the name of Jesus. Lord, we are praying, God, that my brother, my sister would experience, Lord, a new surge of strength, Lord, in their spirit, an increase of faith, Lord God. We agree, Lord. We agree with what you can do, Lord, for my brother, for my sister. Magagawa mo ito, Panginoon, sa kanya, na siya ay mag-alam sa kanyang pag-ibig sa iyo. Mag-init siya sa kanyang pag-ibig para sa iyo, Panginoon. Oh God! Ura babaya sa kaya dadaya.
Shoka Baba Baba Yasanta Baba. More! More, Lord! Oh God! Let your presence, Lord, be our desire. Let your presence be our deepest desire. More than anything, God. Your love, Lord. Oh God. Let it bring us, Lord, to your heart, God. Oh, Lord. Yes, Jesus, 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 Jesus. Oh, Lord. Wasakin mo, Panginoon, ang lahat ng balakid, O Diyos. Wasakin mo lahat ang mga pader, Panginoon, na naghahadlang para sila, Lord, ay makalapit sa iyo, O Diyos. The spirit of pride in the name of Jesus. We come against the spirit of pride, Lord. Oh, Rababaya Shaka Baba Baba Baba. Hallelujah. Yes, Lord. Tear down the walls. Tear down the walls of pride, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we even pray, God, for breakthrough, Lord. Para sa mga tanikala, Panginoon, na gumagapos. Lord, sa bawat kapatid na nahihirapan. Lord, na mag-overcome ng kasalanan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we break that chain of sin in the name of Jesus. Whatever that sin is, Lord. Lord, Lord, that chain, Lord, of addiction. That chain, Lord God, of sexual immorality. In the name of Jesus. We come against it in the name of Jesus. Break it, Lord God. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it, Lord. In Jesus' name. Lord, the spirit of lukewarmness, God. We come against that spirit of lukewarmness, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. And we ask, Lord God, baptize us, Lord. Baptize us with your Holy Spirit. Baptize us, Lord God, with your Holy Spirit. Rababaya shaka bababa. Oh, rabaya shanda rabababa. Magsimula ka ngayon sa room na ito, Panginoon. Do it right now. Do it. Baptize each one, Lord, with your mighty presence right now. Oh God. Oh God. Kung ano man, Panginoon, ang humahadlang sa aming puso para ibigin ka ng lubos, tanggalin mo ito, Panginoon. Oh God, whatever it is, Lord, the love of money, Lord, yung ambition, Lord God, personal ambitions namin, Lord, we bring it down at your feet, Lord. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Just move, Lord. Just move in our hearts. Oh God. Oh, just worship the Lord. Worship the Lord. Oh, Worship you, the high praises of God.
thank you, Lord, that we are part, Lord, a bigger family, Panginoon Diyos, which is, Lord, the body of Christ, Lord. And Lord, thank you, Lord, that we can be a part of Jesus Flock Church, Panginoon Diyos. Sa pangunguna, Panginoon, ni Pastor Jerome at ni Ate Abel, ni Pastor Eric, ni Ate Miriam, ni Ate Minette, Lord, ni Pastor Ariel and Leia, si Pastor Mario and Pauline. Panginoon, lahat, Lord, na namumuno, Panginoon Diyos, sa JFI, O God, Lord. We lift them to you, O God, Lord. I pray, Lord, for much anointing, Lord, would be given, Lord, to be upon them, O God, Lord. And Lord, we thank you, Lord, how you've been using them, O God. We thank you, Lord, that, Lord, the anointing would flow even down, Lord, to the least members, Lord, of the churches, to, Lord, to the different churches, Lord, ng Jesus Flock, Panginoon Diyos. And Lord, we claim, O God, Lord, itong mga bagay na ito, itong anointing na ito, Panginoon, na nag-flow, Lord, Lord, sa leader namin, Panginoon, na si Pastor Jerome, Lord. Dalangin namin, Panginoon, that you would just, Lord, be able, Lord, to, Lord, charge, Lord, your legion of angels, Lord, Lord, to him, O God, Lord, to his family, O God, Lord, to every work of his hands, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that there would just be, Lord, such anointing, O God, Lord, a release of your power, O God, Lord, to be given upon him more and more, O God, Lord. As even, Lord, he will go, Lord, from different nations, Lord, and countries, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that he would even, Lord, open more doors, O God, Lord. Lord, for the church, O God, Lord, to arise, Lord, for the church to grow, O God, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga doors na ito na nagbubukas, Panginoon Diyos, upang, Lord, mas lalong lumawak, Panginoon Diyos, ang aming pakikipag-ugnayan, Panginoon, sa mga kapwa, mananampalataya namin, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Lord, ng mundong ito, maging, Lord, sa iba't ibang, Lord, lahi, Panginoon Diyos. Salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon Diyos. Salamat sa leadership ni Pastor Jerome, even for Pastor Eric, O God, Lord, as you continue to raise him up, Lord, Lord, in the area of education, O God, Lord. We thank you, O God, Lord. We thank you, O God, Lord, for His anointing. We thank you, Lord, for the giftings, Lord, na pinagkakalob mo, Lord, sa mga pinuno namin. Salamat sa mga direksyon, sa tamang direksyon, Lord, na inilalagay mo, Lord, ang church na ito, O God, Lord. We know we've been called, Lord, to different, Lord, people group, O God, but we just want to thank you, O God, Lord. And we lift, Lord, our leaders to you, O God, Lord. Lord, I pray, Lord, for your blessing, O God. We speak blessing, O Lord God. We speak health, O God. We speak life, O God, Lord. We speak anointing, O God, Lord, to each one of them, O God. Even, Lord, as they would stand in the pulpit, O God. Even, Lord, in their daily walks of life, O God, Lord. Dalangin namin, Panginoon Diyos, Lord, na ang kanilang lakad sa iyo ay ugma, Panginoon Diyos, sa kanilang, Lord, ipinapahayag sa kanilang mga labi, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, We thank you, Lord, for another season, Lord, na ipinagkakalaw mo sa Gateway Church, O God, Lord. We thank you, O God, Lord, na ikaw, Panginoon Diyos, ang namumuno, Panginoon Diyos, at ikaw ang aming dinadakila, Panginoon Diyos, dahil ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, pagbigyan, Lord, ng papuri at kalwalatian sa lahat ng iyong ginagawa. It's all about you, Lord. Lord, none of us. It's all about you. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri. Kami lamang po, Panginoon Diyos, ay mga ordinaryong instrumento mo, Panginoon Diyos, na patuloy na pagpapasakop, Panginoon. Patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, we come to adore you, O God, Lord. We come to worship you, O God, Lord. Holy Spirit, visit, Lord, our churches, O God. Visit, Lord, our churches one more time, O God, that every Sunday we would come. Every, Lord, activities, O God, you're going to bless it, O God. You're going, Lord, to manifest, Lord, your mighty presence, O God, in our midst, O God, Lord. And you're going to do, Lord, something great, O God, Lord, that we would testify of your goodness, Lord. Sawa na kami, Panginoon Diyos, na mamagnify namin, Lord, ang mga problema, ang mga suliranin namin sa buhay. Lord, pagkakataon na, Panginoon Diyos, na ipagmalaki namin Ikaw, Panginoon. Ipagyabang namin Ikaw, ang iyong mga magagandang ginagawa, Panginoon Diyos. Lord, sa mga ministry namin, O God. And Lord, we just pray, O God, Lord, that lives, Lord, will be transformed. Lives, Lord, more lives, Lord, will be changed, O God, Lord. Lord, as we go and reach out, Lord, to more people, O God.
Oh, we bless you, O God. Bless the leadership, Lord, of Jesus Flock. Thank you, Jesus. Thank you, God. I think Pastor will still share a few words and then we'll just continue. Can we just continue the prayer later? Sige, buhok muna tayo. Alam ko, bitin kayo, pero Pastor will share something and then we'll proceed again. Hinga lang ako. Praise the Lord. Good to see you in our prayer meeting today. Sabi mo sa katabi mo, ako'y nable-bless. Oh, gandun lang, gandun lang. Bitin lagi. Okay, praise the Lord. Let's all stand. I'm going to read to you 1 Chronicles 28 verse 10. Some verse lang to, pero 3 hours nating... Yung maganda, oh. Alas 9 ang uwi. 9:30. Okay lang sa inyo? Hindi, may BBS bukas. 1 Chronicles 28 verse 10. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work. Lord, thank you for your word. Lord, we receive it, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, ito pong mga salitang ito ay bagay na sinabi ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon. Okay? Dahil si David ay may pagnanais na mag-build ng temple. Okay? The temple of God. Pero sabi ng Lord, hindi. Masyadong madugo ang kamay mo. Kaya si Solomon, ang kanyang anak, ang hinirang ng ating Panginoon Diyos para siya ay patayuan ng templo ng ating Panginoon Diyos. Okay, pero ang mga salita na would speak, I would want to share to you is that, consider now, for the Lord has chosen you. Okay, ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw lang, ikaw. Ikaw ay pinili ng Diyos. Okay, you have been chosen. Okay, marami akong walang alam, okay, pero this is one thing I know, that I am chosen. Okay. Sabihin nyo, declare nyo, I am chosen. Okay. Ang Diyos ang pumili sa iyo, not the people. Okay. God has chosen you. Okay. Nung alam natin, nung pinili ng Panginoon Diyos si David bilang hari, okay, pinapunta niya si Prophet Samuel sa tahanan ni Jesse. Okay, napagtanto ni Jesse na yung panganay na anak, no, dahil matipuno. Okay. Siguro malaki ang muscle. Okay, dahil kasama sa army ng Israel. Sabi ni Prophet Samuel, ito na siguro, ito na ang susunod na hari. Pero sabi ng Lord, man looks at the outside appearance, but God looks at the Ayan. God looks at the heart. Siguro cardiologist si God, no? Okay. So, hindi niya tiningnan kung gaano katipuno, gaano kataas si David. Ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos ay ang ating puso. Okay. Kaya, dapat lagi pong nakalinya ang puso natin sa Panginoon Diyos. Every time you would come, okay, at that glass door, okay, ay align ang puso ninyo. Align ba ang puso ninyo? Tatatlo nag-amen. Kaya siguro walang gusto mag-pray. Okay, so God never starts with our ability but with our availability. Okay? So kayo na narito, ibig sabihin kayo ay available. Okay, hindi dahil, ako, magaling ako mag-pray. Marami akong mga vocabulary words. Hindi katulad ni sister o ni brother.
ang alam lang na prayer, bless us Lord, bless us Lord. Okay. So he starts with our ability, he never starts with our ability but with our availability. Okay, tayo available right now, and so I believe God can use you. Okay, kayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon Diyos. Okay, which only means that He doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Okay? Hindi ka tinawag dahil marami kang kwalifikasyon. Okay? Tinawag ka, okay, and He qualifies the call. Okay? So, kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon Diyos, He will do the resource. Siya ang bahala. Ano mang kakulangan mo sa sinasabing kwalifikasyon ng tao na dapat ganito ka, ang Lord ang magpupuno noon. Okay? Hindi ikaw. Okay? So, kaya inyong sabihin, I'm chosen. Okay? Ulit, parang wala namang katorya. Parang wala kayong katorya pag ano. Okay? I'm chosen. Di ba? It feels good na ikaw ay pinili. Okay. Alam mo, isang bagay na nag-speak ito sa akin kasi nung unang trabaho ko, nung ako ay college, ako work student, no? Okay. Out of the 22, okay, na participants, okay, nung nagtrabaho akong bagger sa SM, eh. Okay, dahil medyo financially trouble kami. Okay, sabi ng tatay ko, kumuha ka na lang ng 9 units muna, mas mababa pa doon at kayo magtrabaho. So, okay, nagtrabaho ko. Okay. So, out of the 22 applicants, okay, sabi nung manager, ikaw, move forward. So, I step forward. Okay. Inisa-isa kami, 22 pinapila. Okay. Ako lang ang pinamove forward. Tapos sabi nung supervisor, you can go home. Hindi, ako ang pinili. Okay, out of the 22. Kaya ang feeling ko parang, oo, di ba? So, pag pinili ka, it feels good. Okay? So, do you feel good about God? Okay? Na ikaw pinili. Okay? Iba dapat sa inyo, okay, pinili para bitahin. Okay. So, God who is eternal, okay, who is living outside space and time, okay, when He is looking for someone where He is going to dwell, He doesn't look for a temple made by human hands. He said, I will come and live inside of you. In the Old Testament, pinabuild niya si Solomon ng kanyang templo, no? Okay, pero in the New Testament, okay, ang ating sarili ang tahanan ng ating Panginoon Diyos. Right? So medyo choosy ang Lord dahil meron siyang specific assignment for us to do. Right? Pinili niya siya. Choosy siya. Okay? Sa palagay niyo ba choosy ang Lord? Okay? Hindi pinili yung classmate nyo, hindi pinili yung kapitbahay nyo, pero ikaw ang pinili. Di ba? Choosy siya dahil meron siya specific assignment sa iyo. Okay. Sabi niya, specific. Oh. Kaya walang comparison, di ba? Hindi mo sabihin, okay. Kaya mali ang mag-compare. Ang problema lamang sa ganitong pagkakataon is that we struggle kung minsan dahil parang walang significance kay ang buhay ninyo. Kumpara doon sa binild ni Solomon na templo. Okay? Nakita niyo ba kung ganong bayong-bayong, trak-trak at na mga diamante at mga precious stones ang inalay ng mga Israelita? Okay? Para i-build yung templo ng ating Panginoon Diyos. It was filled with precious stones, no? Okay? So, ang sabi nga nila is so majestic and splendor. Okay? So, kumpara sa atin, parang if we are going to look at our lives, malayong-malayo, no? Because we are made of clay. Galing tayo sa alikabok. Galing tayo sa dust.
na walang kakwenta-kwenta, putik, okay? Alikabok na hiningahan ng ating Panginoon Diyos ng buhay. Kaya mga kapatid, let's stop trying to apologize for the simplicity of our temple life. Huwag nating ibaba. Okay? Dahil itong alikabok na ito, okay, ano man ang gustong i-feel ng Panginoon Diyos dyan, okay, it might not be precious stones, pero okay, tayo po ay pinuspusan niya ng kanyang mismong presensya, ng kanyang banal na espiritu. Kaya, I'm chosen. Sabi niyo, I'm chosen, one more time. Yung may dating, I'm chosen by God. Huwag yung kakalimutan nyo, no? Okay? Always remember that He chose you before He gave you the challenge. Okay? Think about that. Pinili ka na ng Panginoon Diyos bago binigyan ka niya ng mga hamon. Okay? The same thing as David. Pinili na siya ng ating Panginoon Diyos. Di ba nauna yung kanyang anointing bago dumating si Goliath? Naintindihan niyo ba yon? Okay. So, gayon din. Okay? Nandun na ang anointing ng Panginoon Diyos bago dumating pa ang mga gahiganteng mga problema sa inyong buhay. Kaya dapat, ang thinking natin, pinili ako ng Panginoon Diyos, therefore, I can do it. Okay? Hindi nauna muna yung Goliath bago ako pinili ng Panginoon Diyos. Hindi nauna yung problema sa kakapipiliin ng Lord. Hindi. Okay? Sigong nyo ba yun? Pakitingnan mo nga. Okay. Si Juris nasa labas eh. Andyan na? Okay. Takot ako. Okay. May Goliath kaming aso eh. Okay. Parang sawa kasi pag nag-growl, nasa kayo tumakbo. Okay. So before the challenge shows up, you have already been chosen by God. You have been chosen by God to go for it. You have chosen by God to fight through it. You have chosen by God to do it. Okay? Kaya ano mga higante dumating sa inyong buhay, alam nyo kaya nyo. Why? Kasi pinili ako ng Lord eh. Okay? Huwag tayo magpa-intimidate. Okay? Even we don't feel it many times in our life. Maraming pagkakataon di natin na-feel. Maraming pagkakataon inadequate tayo. Maraming pagkakataon na yung kasi nangalila ng kaaway, hindi ako marunong ay man, ay mahirap, ay man, ay. Diba? Diba? Kaya nga sabi ko kanina, kung dito pala sa prayer time natin, ayaw na natin mag-pray, di lalo na sa labas. Kasi na-intimidate tayo kay pastor. Gusto niyo ba, absent ako lagi pag Friday, kayo na lang. Okay? Kasi pag wala ako, nagpre-pray daw kayo eh. Pag nandito ako, ayaw niyo mag-pray. Kaya sa next Friday, wala kami. Okay, dahil magsusundo ako sa mga teacher. Okay, pakita niyo yabang niyo ha pag wala ako. Okay? Kasi you've been chosen. Okay? So hindi natin ma-feel yun. Okay? Dumadating ang mga pagkakataon. Pero sabi diyan sa word ng Lord, okay, consider I've chosen you to build a sanctuary. Ang sabi, be strong and do the work. Okay? So be strong and do the work. Ulit? Be strong and do the work. Ulit pa. Be strong and do the work. So sa unang tingin, okay, yung be strong, yun ang tinitingnan natin parang yun ang pinaka-kondisyon. Okay? Condition yan, okay, at yung and to do the work, yun ang pinaka-command. Right? Yun ang thinking natin eh. Okay, yung be strong, that should be your condition. Dapat matatag ka. Okay? So that you can do the work, which is the command. Right?
Kaya lang nga, sometimes we don't feel na kaya nating i-meet yung condition na tayo strong to follow the command. Di ba? Kasi hindi tayo strong, kaya hindi tayo, we cannot do the work. Right? Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi? Okay. Kaya pag nakikita niyo yung work in front of you, na-overwhelm ka na. Because you don't have the power within you to do the work. Kasi hindi kayo strong. You feel weak. Right? Lumabas kayo dyan, ang daming trabaho, di ba? Okay? Right? Kaya sabi ng katawan ko, Pastor Mike, pahinga ka na. Okay. Minsan di ko na ini-ignore yung aking katawan. Pag pagod na ako, talagang papahinga na ako. Okay. Gusto nyo, pahinga na ako. Okay. Oo. Pagkakain talaga, yung mga kinakailangan akong toothpick, yung pilik bata ko. Alam niyo, pinagpawisan ka na, tapos kumain ka, tapos pagdating ng alauna, kinakailangan. Tapos ayaw nang gumana yung tuhod mo, no? Nakabaluktot na. Kaya pagtatayo ka, naranasan mo na yun, Gina? Oo. Si Rapi. Sumbo kita kay Rapi. Sabihin mo. So, overwhelmed tayo, no, ng feeling na ito that we are not strong. Okay. Pero yun ang inilalagay natin sa ating sarili at yun ang kagustuhan ng lahat. Okay? That's what we want, to be strong, right? Kaya lang, we don't feel that, okay, in many areas of our lives. Right? Sino sa inyo feel na strong kayo? Oh, galing niyo, Ate Gino. Oh, ikaw magbangbang bukas ang lupa dyan. Oh. Ayaw na. Okay. So, itong command na itong sinabi yung word na to, be strong and do the work, we think this is the condition to follow the command. Okay. You need to be strong so that you can do the work. Okay. Dahil pag strong ka, kaya mong lahat. Okay? Kung yun ang feeling mo, yun ang attitude mo, I'm strong, I can do many things. Okay? In moments that we are solid, okay, we show up consistently and committedly to do the work. Right? Kaya yung and do the work, okay, yung command na do the work, okay, becomes dependent on the feeling of the strength. Right? Naunawaan nyo? Do the work, yung command na do the work, depende yon kung ikaw ay strong. Okay, pero pag weak ka, feeling mo overwhelming, hindi mo gagawin. Okay? So, ito ay pwede, okay, for the people who try to live by their feelings. Okay? Kayo ba namumuhay according to your feelings? Feelings, nothing more than feeling, trying to forget. Huh? Okay. So we never try to live by our feelings. Okay? Hindi tayo yon. Okay? It's fine for those who are not chosen. Okay? And you are not one of them. You are not one of them, okay, to live according to your feelings. Because, okay, we have more important things to do. Right? Hindi po tayo namumuhay ayon sa ating pakiramdam. Always remember, okay, you are chosen. You are the child of the King. Okay? God has given you a temple to build. Okay? You are given a temple to build, an assignment to complete the task. Kaya dito, kinakailangan maintindihan natin yung salitang faith.
faith is not when you feel a certain way so that you can do a certain things. Hindi pananampalataya yun, no? Okay? Na ang faith, dumarating lamang na, okay, na meron kang ganitong pakiramdam, kaya makakagawa ka, makakakilos ka. So, hindi tayo namumuhay according to our feelings. We never walk by our feelings. We never walk by our sight, by the things that we see. We walk by faith. Okay? Kaya nung kinuman ng Lord, o sinabihan ng Lord si Abraham, okay, leave your family, leave your country, leave your home, so that I can bring you to a place. Sinabi ba ng Lord kung saan place yun? Saan, Lord, yun? Sometimes when we try to step out of faith, we want the details. We try to figure it out. Okay? Gusto natin detalye bago tayo mag-obey sa ating Panginoon Diyos. Hindi po yun faith. Okay? Naunawa natin? Okay. So, doon sa mga kapatid natin na nagpapa-counsel, okay, syempre, as human person, we try to be able to learn, okay, o pag-aralan natin yung pros and cons, okay, ng ating mga desisyon. Tama lang naman, maging logical tayo. Pero at the end, okay, ang challenge ko, kung yan ang sinasabi ng Lord sa iyo, you go for it. Okay? Pero okay, binibigyan ko sila ng challenge na, why don't you ask for God's confirmation, please? First. I-confirm muna ng Panginoon Diyos sa iyo. Okay, kung napanaginipan mo na yan, okay, katulad ni Gideon, di ba? Nag-ask naman siya ng confirmation. Hindi naman dahil na walang faith si Gideon, pero he asked for confirmation. Ganyan din. Let's ask for confirmation. Lalong-lalo na kung ang desisyon mo ay hindi lamang sa iyong sarili. Kung ang desisyon mo would be able to affect your family. Okay lang kung binata ka. Diba? Pastor, mag-abroad ako eh. Go for it. Magta-tights ka lang, ha? Yun, nakakalimutan na. Okay? Nakakalimutan na rin na Kristiyano sila. Ayaw na mag-message sa akin. Nakailang chat message na ako. Ayaw na mag-reply. Okay. May mga ganun tayong kapatid. Nakakalungkot. Kaya lang. Sa Lord naman sila mag-aano eh. Okay. Maging accountable, hindi sa akin. Okay? Okay. So, kuminsan, nais natin ng detalye bago tayo sumunod. Lagi natin sinasabi, when I get stronger, then I should do this. Okay? When it becomes clearer, I will obey the Lord. When I become wiser, when I become older, when I become better, okay, when I'm through with all of this, when I've done that and done this, and after I finish this, then I will do it. Ganun kuminsan ang reason natin. Okay? Marami na nagsabi sa akin ganyan. Okay, Pastor, magsisilbi ako sa Lord pag nakatapos na lahat ng aking mga anak. Tapos na yung kanyang mga anak, hindi pa rin nagsisilbi sa Lord. Eh. Okay, nakalimutan na. No? Pero ang Lord, okay, sinasabi sa atin, I'm not telling you to do the work when you feel strong. Okay? It should work in reverse. Okay? Do the work, be strong. Hindi be strong and do the work. Okay? So, parang sinasabi ng Lord sa atin, if you want to be strong, you got to do the work. So, doon papasok ang pananampalataya mo. Hindi yung gusto mong na-figure it out na lahat, detalyado na lahat, bago ka mag-obey. Unawa natin? So, God saying, if you do the work, you'll be strong. And if you are strong, you'll do the work. Okay? Ma'am Leka, okay ka lang? Okay.
So if you do the work, you'll be strong. Okay? And if you're strong, you'll do the work. Right? So it goes round and round. Okay? Ko natin, do the work and you'll get strong. Yun ang challenge ko po sa atin sa gabing ito. Okay? If you don't feel like praying, that should be the time that you need to pray. If you don't feel like attending, that should be the time that you have to attend. If you don't like doing your devotion, that should be the time that you need to do your devotion. Okay? We are not living according to our feelings. Okay? And we should be able to walk according to our faith. Amen ba? Yun lang po ang aking, and then we'll continue praying. Okay, why don't we all stand? Okay, let's continue worship the Lord. Okay, pakikanta mo nga yun. Yung Jaira, yung part na tayo. I love you. Yun ang kanta yun. Bridge ba yun? Saka chorus. Hallelujah. Yung part na Hallelujah. There are how many prayer points left? BBS na lang. Sige. Sino ang involved sa BBS? Parinig kayo sa harap. Pati volunteers. Dito kayo sa harap. Okay. Tapos magsiluhod kayo. Palapakan naman natin si Ma'am Noemi. Okay, bilang head ng ating Sunday School. Pila para kita ang inyong mga mukha. Tayo po ay naka-record para malay nyo madiscovery kayo ng DENR. Ang layo, DENR yun. Oh, yan. Oh. Sa July 13 will be the graduation. Okay? So pag-pray natin, ito na lang pala BBS na lang. Pati yung evangelism tapos na. Sige, let's worship the Lord. Sing this chorus part ng Jaira. Already loved, I know already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. Already loved more than I can imagine. That is enough. Already loved. I'm already loved. I'm already chosen.
we confess, Lord, and we declare that we are loved. We've been chosen by you, O God, Lord. And even, Lord, to Lord, each one of this person, Lord, here, Lord, in front, sa panguna ni Ma'am Noemi, Panginoon Diyos. Lord, dalayan ko, Lord, ang iyo pong patuloy na anointing, Lord, ang ipagkalob sa kanila every Saturday as they would go to, Lord, the Barangay Anilaw East, Lord, and Lord, that they would share their lives, Lord, and Lord, the things that they've been doing, Lord, whatever, Lord, small or big things it is, oh God, I pray, Lord, that their lives, Lord, will become a testimony, oh God, among these children. And we leave, Lord, July 13 to you, Lord, would be the graduation time, Lord, together with the parents, Lord, of the students, oh God. I pray, Lord, that this would be, Lord, a time of being able, Lord, to open up, Lord, the gates of heaven, oh God, Lord. Lord, I pray that it would, Lord, shatter, Lord, every Lord, strongholds, oh God, Lord, sa buhay, Panginoon Diyos, na, Lord, ng mga magulang, Panginoon Diyos, mag-isa mga bata, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon Diyos, for your anointing, Lord, to come, oh God. Lord, I pray, Lord, that there will be, Lord, souls, Lord, being saved, souls being added, Lord, to your kingdom, oh God. We pray for revival, oh God. Kahit na iniwan na namin, Lord, iniwan na ang school, nawala na ang school, Lord, sa Anilaw East, Lord, but we pray, oh God, Lord, that we have, Lord, legacy, Lord, living, Lord, that place, Panginoon Diyos. And we, Lord, continually pray, Lord, for every barangays, oh God, Lord, 34 barangays, Lord, here in Mabini, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat barangay nire-represent, Lord, ang mga miyembro namin, Panginoon. Lord, I pray for your anointing. I pray, Lord, that itong, Lord, prinsipyong ito, itong, Lord, truth na ito, that we've been chosen, oh God, Lord, because we have an assignment, we have a task to complete, oh God. And so I pray that they are going to build, oh God, Lord, a sanctuary, oh God, Lord. Lord, yung kanilang mismong, Lord, pagkatao, yung kanilang mismo, Panginoon Diyos, buhay, Lord, would become, oh God, your dwelling place, Lord, of your Holy Spirit, Lord, and it will, Lord, flow powerfully, oh God, Lord, sa kanilang komunidad, Panginoon Diyos, sa kanilang mga tahanan, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, let them be released, oh God, Lord. Release, oh God, Lord, to really, Lord, show forth, Lord, your power, your strength, oh God, Lord, sa komunidad na to. And we just, Lord, want, Lord, to thank you, Lord, for tonight, for, Lord, spending our time here, Lord, in your presence. Lord, I pray, oh God, that you would just release a spirit of being prayerful, oh God, Lord, sa bawat isa, falling in love with your word, Lord, each day, Panginoon Diyos, upang lalo patuloy namin, Panginoon, madinig yung still small voice mo, Panginoon Diyos, na gabay namin, Panginoon Diyos, Lord, sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya we just want to thank you and bless you, O God, Lord, for tonight. In this we pray in Jesus' name. And everybody says amen and amen. God bless you po. Okay. Salamat po.